Hello guys! Hello! Taurus! Welcome dito sa aking channel, Taurus. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Taurus. Ito ay general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition, Taurus, sa panonood. Okay. Taurus, 22 and 3. Sa araw na ito, Taurus, pwedeng ikaw ay involved sa isang hearing, pwedeng sa may judge, may police, or pwedeng nakikita natin ditong mayroong involved na, or pwedeng ipapatawag ka ng iyong boss, okay, ng iyong employer, ng head ng company. Siguro kasi eto masaya kasi pwedeng ipopromote ka, or pwedeng yung hindi nakagawa na Taurus ng kanilang obligation, duties, responsibilities sa trabaho, i-reprimand ka, parang ganon. And dito naman, pwedeng yung iba na Taurus ay may pinag-uusapan silang hiwalayan with relationship, or pwedeng yung iba sa inyo dyan gustong mag-resign sa trabaho, or pwedeng yung iba gustong wag na lang tapusin yung kontrata. Okay? Kung nasa ibang bansa ka man or nasa ka man. Or pwedeng yung iba sa inyo dyan, nag-aasikaso kayo ng mga government papers, documents, or kung ano pa man. Okay. Yung iba din sa inyo, Taurus, posibleng may nagbabalak ng kasal sa mga magkakalibin ngayon. Tagal nyo nang iniisip yung relationship nyo kung saan papunta. Pwedeng yung iba magbabalak ng pagpapakasal, pag-iisang dibdib, or pwedeng paghihiwalay. Yung iba naman, may nag-iisip sa iyo, Taurus, or ikaw ay may iniisip na isang tao na posibleng napupusuan mo or kung gusto mo. So, it's either ikaw yung iniisip or ikaw yung nag-iisip. So, may relationship dito na posibleng nagbabadyang mabuo or nagbabadyang mawasak. Okay? So, nasaan ka man dyan, hindi natin alam. Okay. Eight of Swords and the Hangman. So, sa araw na ito, may ibang Taurus dito na siguro hindi masyadong parang clear yung direction nila. Parang ganun. So, either money, career, financial, or relationship. Intimate relationship. Ang dami nilang plano na hindi matuloy-tuloy. And dito parang yung plano nila na hindi matuloy, parang yung iba is nawawala na sila ng pag-asa. Parang ganun. So, paki-comment sa comment section if you're resonated, guys. Kasi ito, na Hangman na to is ilang beses na siya. Pwedeng 12 times na nag-apply ng trabaho pang ibang bansa, or pwedeng mag-try magpakasal, pero wala pa rin. Itong Eight of Swords, hindi niya makita kung anong direksyon yung pupuntahan niya. Or pwedeng this week is makakaramdam ang Taurus na to ng sobrang pagod. Sobrang pagod na pagod siya. Parang napapagod siya sa buhay niya or sa mga obligation niya. Parang ganun. Like, for past years or pwedeng 8 years ago, ang dami niyang plano sa buhay. Pero wala na kahit isa nangyari. May nangyari man pero hindi siya yung pinakagusto niya. And sa ngayon, parang nararamdaman niya na walang nangyayari. Parang palagi na lang nahang. And nakikita ko sir dito na feeling mo unfair. 'Di ba? Parang feeling mo, bakit hindi fair yung ganito ganyan? Bakit ganito ganyan ganyan? So, sinasabi dyan ng bara sa'yo na sumisigaw sa isip mo, sinisigaw mo sa isip mo, Taurus, na gusto mo na ng balanse, gusto mo na ng fair na treatment, parang kahit sa trabaho, sa pamilya, sa relationship, ang pakiramdam mo, hindi ka binibigyan ng pabor ng mga tao sa paligid mo. Yung parang unfair lagi, yung pagtrato sa'yo, palaging
unfairness yung nararamdaman mo. So, yun yung parang sinisigaw mo sa ngayon. But, kung makikita mo yung The Star, sinasabi sa'yo ng The Star na yan na keep going, Taurus, okay? Ituloy mo lang yung ginagawa mo. Kasi, etong pangarap mo na to, minsan yung pangarap natin, matagal siya tumating. Yung pangarap talagang pang matagalan. Okay? Yung pang long term. So, ang ano lang dyan, ang sikreto, kahit sobrang tagal niya, hintayin mo pa rin. Diba? Like promotion sa trabaho. Pag hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Pero, pag para sa'yo talaga, kahit gaano katagal yan, darating yan sa'yo. Okay? So, yung pangarap mo dito, yung pangarap mong kontrata, company, yung pangarap mong pera, stability, balance, prosperity, and abundance, mapapasayo yan. Okay? Siguro hindi pa sa ngayon kasi nakahang pa siya, pero 6 of Swords, on the way ka na. So, ngayon ka pa ba susuko? Diba? Isipin mo, ngayon ka pa ba susuko? Kasi, itong 6 of Swords, sinasabi na, galing ka dito sa restriction, sa stagnation, galing ka dito sa Hangman, galing ka sa walang direksyon na sitwasyon, walang buhay, parang alam mo yun na sobrang stagnant na situation. Papunta ka dito sa 6 of Swords kasama ng buong pamilya mo. So, ibig sabihin, aalis kayo, makakaalis kayo sa isang sitwasyon na sobrang bigat, sobrang sakit, sobrang hirap. And papunta ka na doon sa pangarap mo. Papunta ka na doon, diba? O, tingnan mo. Good news. Good news is on the way. Maraming balita na posibleng parating sa'yo na makakatulong sa'yo. Like for example, sa pamilya, sa kamag-anak, or sa kung ano man na nangyaring hindi masama, ay masama or hindi masama. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na keep going lang. Yun yung message sa'yo dito, keep going. On the way ka na eh. So, ngayon ka ba susuko? Tingnan mo to. Isipin mo, if yung problema mo sa ngayon or iniisip mo is yung family mo, may parang ang hirap gawing stable yung family kasi nawawasak, nawawala, yung pagyewang-gewang na family, diba? Yung income, ganyan din, pagyewang-gewang, hindi stable. Sinasabi ng baraha na huwag kang masyadong mag-panic dyan, okay? Relax ka lang, kasi on the way ka na eh. Lalo kung nasa below 30 years old ka pa lang, hindi ka dapat nawawala ng pag-asa, okay? Tingnan mo to, may 8 of Wands, may maraming balita, maraming good news, maraming new beginnings na posibleng i-offer sa yung universe. And ang gawin mo lang is, alagaan mo kung anong meron ka sa ngayon, diba? Ipagyamanin mo kung anong meron ka sa ngayon. Okay? Kasi may assurance naman dito eh, diba? The Star in Justice and 4 of Wands, and 6 of Swords and 8 of Wands. Wala ka sa stagnation eh. Siguro minsan nilalagay lang natin yung sarili natin sa restrictions. Pero, ang totoo talaga, may success na nakatadhana sa bawat tao. Minsan matagal, sobrang tagal. Minsan mabilis. Pero, nakadepende yun sa Panginoon. So, ang nakikita ko sa'yo dito, be strong, be courageous, have faith sa God, sa sarili mong kakayanan. Yun yung wag mong aalisin, yung faith mo sa Panginoon, yun yung sa kakayahan mo. Kasi, kung hindi ka naniniwala sa kakayahan mo, sino pa yung maniniwala sa'yo? Diba? So, yun yung ano mo eh. Yun yung power mo. Maniwala ka sa pinaniniwalaan mo. Okay? So, thank you guys. Bye!